I'm with Uncle Dan and Tita Abby. Hello, hello. Tinutour nila kami dito sa San Diego. Matagal nang gustong puntahan ng wife ko ang San Diego para mamasyal at bisitahin sila Tito Dan at si Tita Emmy. By the way, si Tito Dan ang bunsong kapatid ni Mama. Kaso nga lang, hindi ko siya napagbigyan dahil sobrang busy lang talaga ako sa work. Kaya naman nung magkaroon ako ng chance na makapag-request ng medyo mahaba-habang off, nag-go na ako. So pinuntahan namin sila Tito at once na nakarating kami doon, konting kwentuhan lang, ay nag-offer na kagad yung uncle ko para siya yung mag-drive at i-city tour kami para makita lang namin kung anong meron dun sa lugar nila, specifically dun sa Chula Vista. Pinunta kami ni Tito dito sa Coronado Bridge, which is one of the most spectacular bridges in the world, and it was opened in 1969. Since si Uncle Dan is still actively working in the US Air Force, pinasok niya kami sa Naval Base Coronado. Sabi niya sa amin, kung wala kang kakilala, wala kang kamag-anak or wala kang friend in the military, hindi ka basta-basta makakapasok doon. Kaya swerte kami ni Jonah at nakapasok kami doon para makita namin. So ang sinasabi ko dito, this is not open to the public. Kaya nung pumunta kami dito, it's a weekend, makikita nyo konti lang yung tao. Bilang lang yung taong nandyan, yung mga taong may access lang talaga. Diba ang mga tao pag pumupunta sa beach, ang hinahanap nila yung tahimik, konti lang yung tao at yung makakapag-relax ka talaga. Eto yun eh. Kasi kung titingnan nyo, konti lang yung tao, tahimik, malinis, maganda yung beach, maganda yung view, yung tipong makakapagpahinga ka talaga at makakapag-relax. Kaso kulang kami sa oras kaya hindi kami nakapagtagal dyan. Konting sightseeing lang talaga ginawa namin. Very nice. Dinaanan din namin yung lugar dito sa may Coronado kung saan may mga magagandang bahay. Hindi siya malaki maliliit lang yung houses pero ang gaganda. Sabi ni Uncle Dan, swerte yung mga nakakuha ng bahay dito nung mga unang panahon. Kasi sigurado, milyon na ang worth ng mga houses ngayon. Look at this house. Oh, di ba? Ang cute lang. Cute ano? Ayun. Ang sarap decoration ng pang-Christmas decoration. Yung sumunod na pinuntahan namin is the Coronado Ferry Landing. This is a good place for window shopping. Meron din mga coffee shop at meron din ako mga nakitang mga restaurants. It's a good place for walking, doing some exercise, and syempre pwede ka rin mag-swimming dyan.
Eto yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwede kayong mag-swimming. This is open to the public. Wala ko kayong babayaran dyan. Magdala lang ko kayo ng pang-swimming ninyo, konting pagkain, maglatag dyan ng banig, mag-relax. Diba? Pang pamilya. After this, we are almost ready para naman sa Chibugan. Kasi medyo napagod lang naman kami ng konti sa paglalakad. After namin mag-lunch, nag-decide kami na lumipat para puntahan itong lugar na Halo Halo Cafe and Ice Cream Parlor. Sabi kasi nila, Uncle, they serve one of the best halo-halo in their area. Kaya nag-decide kami na pumunta doon at ang pinakapakay lang talaga namin doon is the dessert, which is the halo-halo. Although this cafe, nagsaserve din sila ng mga other Filipino food plus other dessert, medyo hindi na namin kayang kumain pa. Kaya halo-halo lang nabili namin. And in fairness, yung halo-halo nila masarap talaga. So, if you're new to San Diego, puntahan nyo yung lugar na yon para matikman nyo yung isa sa pinakamasarap na halo-halo. Yung sumunod naman na pinuntahan namin ni Jonah is the Balboa Park in San Diego, California. This is the largest urban control park in North America. To be honest with you, hindi namin park sa sobrang dami. But inside this park, meron siyang 16 to 17 museums, which is not free. You have to pay a certain amount of money kung gusto mong bisitahin yung mga museums. But the park itself
is free for the public. Libre din po ang parking, pero it is a first come first serve basis. Medyo sinuwerte lang ho kami nung pumunta kami dyan kasi pagkarating namin may natsambahan kaming parking spot. I-timing nyo lang po yung pagpunta nyo dyan. Kung maaari po pumunta kayo on a weekday para hindi ho siya crowded at nang na-enjoy nyo talaga yung lugar. Etong time na pumunta ho kami, it's a weekend, marami hong tao, but the weather is so nice, hindi ho siya sobrang init. Kaya for me personally, nag-enjoy ho ako nung pumunta ako dyan. Actually, this is our second time to go there. Hanggang ngayon hindi pa rin namin naikot yung buong park, sa sobrang laki talaga. My best advice for you guys when you go there, lalo kung summer, is magdala kayo ng maraming tubig, maraming snack, food, whatever you can take. Expect niyo yung pagkain sa loob, mahal. This, by the way, this is what happens if you do not separate your whites. My public service announcement. Alright. You're gonna put me in a jacket. Right. You're gonna put me in it? Okay, thank you. It's really important you make it nice and tight. You know what? Oh, whoa. I want to breathe, okay? Hold on. I'm looking at you girls right here. Seriously, safe word, blueberry pancakes. Once you're inside the park, you will be greeted by a bunch of entertainers like magicians, musicians, and other types of performers. Kaya hindi yung kayo mabobore, definitely mag-e-enjoy kayo dyan, lalo na kung kasama nyo yung mga bata. Silipin natin yung isang lalaki na nagpe-perform dito. Akala ko nagmamagic siya pero actually he's a performer. Kasi meron siyang mga hawak na mga itak or kutsilyo or whatsoever. Ginajuggle niya yon. And nakapag-create siya ng konting audience doon, kaya medyo na-intriga na rin ako, kaya kinuhanan ko siya ng video. Inaantay ko siya na gumawa ng something special like probably yung lunukin niya. Alam mo yun, performer ka eh. Kaso medyo na-disappoint ako ng konti kasi wala siyang ginawa. At the end, konting juggle lang na ganyan, and then tumalon na siya sa kanyang unicycle.
Feeling ko lang kaya siguro niya tinapos abruptly yung performance niya kasi walang nagbibigay ng tip. Kung papansinin niyo yung audience, hanggang palakpak lang sila, hanggang tingin lang sila. Kaya yung nagpe-perform, tinapos na niya kagad kung ano man yung ginagawa niya. And then, pinuntahan namin ni Jonah yung indoor botanical garden dito sa park. It's a small one. Wala akong hilig sa mga halaman, pero it reminds me of the dome na located doon sa Singapore. Of course, mahirap ikumpara yan kasi sobrang ganda nung nandun sa Singapore. After the park, we headed down to the Sunset Cliffs, which is only about 15 minutes drive. Guys, this is really a beautiful spot in San Diego. You know why? Very different from the flat and sandy beaches na alam natin kasi meron siyang mga cliffs. The views are breathtaking. And if you are a sunset hunter, kailangan mong pumunta dito. Hindi mo pwedeng palagpasin tong lugar na to. Sobrang swerte yung mga nakatira dito. Kasi kung ako yung nakatira dyan, hindi ako magsasawang maglakad dyan to do my everyday walking routine and exercise. Kasi as in, nakaka-relax yung view. There is actually a route or I should say, daanan pababa doon sa cliffs para makapag-swimming ka or mag-surfing.
you know what? I had to stop my car several times para makita ko yung view. Because sobrang laki ho nung area that hindi ho sapat yung tumigil ka lang sa isang lugar, mag-picture ka and that's it. Hindi po. You had to stop several times, bumaba ka sa sasakyan mo, at mag-inspect ka kung ano yung magandang view para makuhanan ng walang pictures. And to be honest with you, this is a good, very very good, beautiful place para ikasal. At yun na nga po, meron akong naispatan dalawang couple or dalawang separate couple na kinakasal ko sa lugar na yan. All in all, it was a short trip in San Diego pero nag-enjoy kami ni Jonah kasi although konti lang yung napuntahan namin, pero we had a chance para makipag-bonding kay Uncle Dan and kay Tita Emmy at sa mga anak nila.